may dala po akong makapal na membership form. Lahat ng kalalakihan doon sa Anghela Malanig, imimiyembro natin. And then pupunta si General Samonte at magbibigay ng briefing at iimbitahin natin si Kapitan. At si Kapitan ang magsusumbong kay Inares. May army na po sila. Hindi po natin po pwedeng galawin. Lahat po ng guardians pupunta doon. At yung mga reservists din na army kasama namin kahapon. So yung purihin po ang Panginoon na tayo po ay naging bahagi po nito. Parang kami po yung naging founding, yung charter member nitong National Citizens Army. Ito po ay history in the making. Pag may sulat po, makikita niyo yung pangalan ko doon sa mga pasimuno. Ang kagandahan po nito, ito po ay pro-government, kahit sino umupo. At ang layunin po natin, linisin ang gobyerno. Yun po pinakalayunin po nito. So tayo po ay magiging bahagi nito, mga kapatid. At part po ng gagawin ay iti-train. Kasi hindi lang naman po ito yung military. 3 components po ito eh. Yung isa yung, ano ba, dumating ang mga Chekwa. No, huwag na mong kagadagan. So matatalo, whether we like it or not, talo ang sundalo natin. Bakit po? 145,000 ang sundalo natin. Ang sundalo ng China, 1 million. Magkurutan lang. Huwag na magbarilan. Talo. Wala po talagang panalo. So mangyayari po, tayong mga mamamayan mag-underground. So ito po yung tinatawag na unconventional guerrilla warfare. So yung iba, kunyari, nagsisilbi sila sa mga inchik, pero sila po yung tinatawag na intel. Lahat ng pag-uusapan, ikukwento nila doon sa mga lumalaban, yung mga guerrilla, yung mga bumabaril. So 3 component po yan, merong warrior, may intel, tapos merong taga-supply ng pagkain. Para naman yung mga sundalo hindi magugutom. So tuturuan po kayo paano maging membro ng Intelligence Commission. Tuturuan kayo paano mag-gather ng information. Doon naman sa mga guerrilla, mag-guerrilla warfare, tuturuan po kayong pumutok ng baril. Special forces po ang pupunta for 45 days. Ang mangyayari po every Saturday, pupunta kayo sa Camp Aguinaldo at doon po kayo puputok. Pag ganun po, hindi pa ganyan. So lahat po, matututunan po natin, this is in preparation if something will happen. Pero siyempre, ating prayer, nakita naman natin ang prayer natin na powerful. Sabi nga, kahit pa paano, naghahanda rin naman ang Pilipinas. Pero, mamaya makikita natin at bakit powerful ang ating prayer. Kasi nga, ito nga yung formulang tinuro sa atin ng Panginoon. And we are experiencing that right now. Purihin po ang Panginoon. So, didistribute po ito mamaya sa mga 16-year-old na pataas. Yung pababa, ano muna kayo? Saling ket-ket. Pag nag-16 na kayo, pwede na. Pero pagdating naman dumating ang panahon na pwede lamang kayong maging bahagi ng intelligence, ng intel. Kasi papasigul kayo eh. Lahat ng nag-level 3 ay bibigyan ng form. At lahat sila ay iti-train. Hindi lang po sa intelligence, kundi pati sa pagputok po ng baril. Kasi sabi nga, pag sumugod ang China, binigyan ka ng baril, baka magbaril mo sarili mo. Hindi mo alam ikasa. No? Ano gagawin mo dito? Dapat kahit yung pinaka-basic alam natin. Alam niyo, tayo lang naman ang Pilipinas ang nawala eh. Noong panahon namin, may ROTC pa eh. Lahat kami marunong pumutok ng baril. Pero yung mga sumunod, kailan ba tinagal ang ROTC? Binalik na.
Kailan kasi imbis na ROTC, ang ginawa, pinagwawalis yung mga lalaki, NSTP. Ano bang ibig sabihin ng NSTP na bakla? Silang talaga? Tingnan nyo, nung mawala ang ROTC, dumami ang bakla. Kasi hindi na alam ng lalaki anong kasarian nila. Ano ba ang lalaki sa Bible? Talagang we are created to be warriors. Tinanggal natin yun. Sino may kasalanan? Alam ko may kasalanan yung mga dilawan eh. Sila nagtanggal niyan eh. Kasi nga, ang naging presidente natin dilawan, Inchit. Ang unang nagbenta sa atin sa China, si Cory. Alala niyo yung pumunta siya ng China, may dala-dalang $50 million yata, pondo ng Pilipinas, dinala doon. Binigay. Walang makain ng Pilipino. I-trace niyo, kasama pa doon si kasama pa si Jessica Soho. Trace niyo sa YouTube, nandiyon yan. Tuwan-tuwa pa si Jessica Soho. At sabi ni Jessica Soho, i-cheat din daw siya. Kaya marami tayong paalisin sa GMA. Pag nagkataon, no? So, makita nyo, sila ang unang nagbenta ng Pilipinas. Hindi po si Duterte. Si Duterte lang ang pinakamatindi. Sabi nga, lahat na naging presidente ng Pilipinas na naging korap, pagsama-samahin niyo yun, i-times 2 ninyo, yun ang kinurap ni Duterte. Ganon katindi ang corruption ni Duterte. Hanggang sa droga. Kaya ito po ang sagot, ito rin ang sagot sa Mananim. Papakita po natin sa kanila, purihin ng Lord, on the time na nagplano na sila. Tapos na po yung niya tapos na. 2 years lang talaga aalis kayo doon. Tinabahon nila hanggang sa taas, hanggang sa Malacanang. Malaki ang binigay. Apakalaki ng binigay. Kasi malaki rin ang kliyente. Pero purihin ng Lord, ito po ay na-formalize na. At ito rin po ang sasagot sa biyaya ng Panginoon. Makikita nila. Kasi sabi nga sa yung principle na mas marami ang nananaig. Ang pirana, pag isa lang siya, hindi niya kayang talunin ang kalaban. Pero pag pinagsama-sama mo, kahit pating pa yan, uubusin ang pirana. So, ganun po yung principle na gagamitin natin para hindi po kayo mapaalis dyan sa anghel ng malayo. Purihin po ang Panginoon. So, dadako na po tayo sa ating, yun po ay patalastas lang. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, aming amang haring makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po namin kayo, niluluwalhati at sinasamba sa kabutihan na patuloy niyo pong ipinaparanas po sa amin na inyo pong mga anak. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa biyaya at kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu Santo ay mamungusap po kayo sa bawat isa yung mga principles na dapat po namin matutunan upang may apply po namin sa buhay at mamuhay kami bilang mga mamamayan ng inyong kaharian dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po. So, yan po ang ating topic ngayon. So, naalala ko yung, habang ginagawa ko ito, naalala ko yung kwento ng 3 pastor. Itong 3 pastor, nagpakita sa kanila si Satan. Hindi ko rin maintindihan pa. Ganun yung takbo ng kwento. At in-offer sa kanila ni Satan, sabi ni Satan sa kanila, kung bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, ano yung gusto niyong baguhin sa nakaraan? Galing yung offer ni Satan, ano? Para sabi niya, para mabago yung buhay ninyo ngayon. Yung una sumagot, sabi niya, ipiprevent ko na mailid mo si Adam at si Eve sa pagkakasala. Para nang sa ganon, lahat kami ngayon ay nasa paraiso. Okay naman, no? Yung pangalawa, sabi naman ng pangalawa, ipiprevent ko na maging mayabang ka para hindi ka mapalayo sa piling ng Diyos. Di walang masama. Okay nga naman. Yung pangatlo, medyo tatahimik. Tinanong siya sa Satanas, ba't ikaw hindi ka nagsasalita? Lumuhod. Tapos sabi niya, Panginoon,
iligtas mo po kami sa tukso na ginagawa ng dyablo ng kaaway mo. Sa pangalan ni Jesus, sumigaw si Satanas. No? Sumigaw siya, parang in pain, tapos lumaya siya. So sabi nung dalawa, masyado naman yung reaction mo, overacting. Nagtatanong lang si Satan eh. Tapos nag-pray ka kaagad. Ang sagot ng pangatlong pastor, sabi niya, una, hindi natin dapat kinakausap ang kaaway. Tama nga naman, no? So, yung dalawa, medyo ganun sila kay Satanas. Pangalawa, sabi niya, walang sino man ang makakapagbago ng nakaraan. Kahit anong kapangyarihan maliban sa Diyos. Tama na naman. No? So, imagine niyo yung dalawang pastor, medyo tumahimik na. No? Tapos, sabi niya, pangatlo, walang dapat patunayan si Satanas. Anong papatunayan niya sa atin? Sa nakaraan at sa hinaharap. Dahil siya ay matagal ng talunan. Kaya sabi niya, ano yung dapat natin isipin? Ang mababago lang natin, sabi niya, yung ngayon na binigay sa atin ng Panginoon na kinakailangan totally dependent tayo sa Kanya. Para mabago natin yung ngayon na magte-take effect sa kinabukasan. Kasi nakaraan na yun eh. Ang sabi nga eh, do not cry over spilled milk. Natapon na yung gatas, huwag ka nang ngumaungaw, natapon na nga eh. Natapon yung gatas, huwag ka nang makipag-away pa. Anong gagawin mo pag natapon yung gatas? Ha? Kumuha ng pamunas, tapos, linisin, yung basag na baso, walisin, punasan din yung sahig, para walang mabubog. Pagkatapos, magtimpla ng panibagong gatas. Ganun lang po kasimple. Hindi, natapon lang yung gatas, inaway mo yung anak mo, kinulpi mo, nabalian. No? Pagkatapos nung magalit ka, magpapa-hospital ka pa. So, do not cry over spilled milk. Okay? So, tandaan po natin mga kapatid, kaya ang babaguhin lang natin yung ngayon. Yung binigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung nakaraan. Nakaraan, tapos na yun. Kasi pagka naging alipin kayo ng nakaraan, bawa sa mga kabataan, sasabihin, kaya ako ganito kasi hindi ako minahal ng magulang ko. Nakaraan na yun eh. Ngayon, ano pwede mong baguhin? Pag lagi mong iniisip yun, alipin ka ng nakaraan. Gagawin mo rin yun sa anak mo ngayon. Dahil ikaw ay alipin nung nakaraan. Huwag kayong mabuhay sa nakaraan. Mabuhay tayo ngayon kasi whatever we do now will affect our future. Yung decision mo ngayon, yung decision mo ngayon ang babago ng kinabukasan. Sabi nga, kung tayong lahat ng Pilipino hindi magdi-decide na ipagtatanggol natin ang bayan natin, pagdating ng mga Tsekwa, kakarnihin lang nila tayo. Gagawin tayong bopis, ano pa? Gagawin tayong siopaw. Pero papayag ba tayo? Ang unang-una natin gagawin ay manalangin. Pinakatabes. Sabi ko nga, nag-uusap kami ni Ani, dapat mag-prayer and fasting tayo ng November. Kailangan po talaga natin mag-prayer and fasting. Sapagkat ang dami po ng sign eh. Sa Angkaterba, ang sign na binibigay ng ating Panginoon when it comes to the end of time. Saya ko na lang pong salita. Baka mamaya kayo ay matakot at ayaw na mo. Sign na po yan na malapit na bukas. Ayaw na. Ano nangyari sa sign? Ayaw kumana. Meron pa. Testing? Ayun. Okay. So, tutuloy po natin yung leadership series, applying the kingdom. Okay. So, it is one thing to know how to seek the kingdom of God, but it's quite another thing para maunawaan natin ano yung kaharian ng Diyos. Yung mga principles, paano siya nag-ooperate. Remember,
naggawa ako ng series about principles of the kingdom. Natatandaan niyo pa po ba yun? Amen? Amen. Okay lang po yan. Sa bagay, meron naman tayong youth camp at one at a time naman. Magugulat na lang kayo. Ahatakin ko na kayong magsasalita. Kasi dadami po ito ng dadami. Alam niyo itong National Citizens Army Training, Citizens Army of the Philippines, sasakyan din po natin ito. Meron po itong budget para sa buong Pilipinas. So sasakay lang po tayo kung saan merong kagaya niyan, pupunta ng Basilan at yung inip na yung mga taga Zamboanga at Basilan na magmiyembro. Dahil sabi nila, ang dami na namin nakikitang inchik dito. Marami na raw na maalilikid yung mga inchik doon. Kaya gusto nilang mag-member para sa ganun makapagsimula na rin sila ng training. So, yun po, sasamahan lang po namin yun. Bago magsimula ng training, Kingdom Gospel muna. Maliwanag din naman kay General Samonte. Sabi niya, hindi po pwedeng mawala ang Bible. Ayun po. So, nagkaintindihan kami. Kaya tuwang-tuwa din si Bishop Nero. So, unang kingdom, pagkatapos, tsaka yung kung ano mang training ang gagawin. So, merong ideology na may bibigay sa mga Pilipino. Kaya ang Pilipinas ay magiging army, hindi ng mundo, kundi army ng kaharian ng Panginoon. Amen? Kita niyo yung paanong pinuprovide ng Panginoon. So, yan po ang dapat nating matutunan. Yung nga lang, kakaunting tao po sa mundo. Sa Pilipinas, kahit mga pastor, kakaunti po ang nakakaunawa patungkol sa kaharian ng Panginoon. Sabi nga, yung kingdom language sa Bible, minsan confusing. Yung passage sa Matthew 6:33, ginagamit sa tithing, na hindi naman siya patungkol sa tithing. Ako din po ay, nung hindi pinaaral ng gusto yan, may kasalanan din ako. Kasi nagamit ko rin yan na i-preach sa tithing. Na hindi pala tungkol sa tithing. Umpisa pa lang eh. Seek first the kingdom of God. Asan ang tithing? Wala. So malinaw na marami ang nagkamali. So, kung ang kingdom priority ay importante mga kapatid, so dapat alam natin paano siyang nagpa-function. Ang tanong, what is the kingdom? Bibigyan ko po kayo ng simpleng definition mula dun po sa mga inaral na po natin para magkaroon po tayo ng simpleng statement lang. So, the kingdom is God's government. Hindi government ng tao. No? It is the rulership of God, dominion niya over heaven and earth. The abode of God is in heaven. His authority is on earth. So the kingdom of heaven and the kingdom of God. In practical terms, ang ibig sabihin po niyan, yung universal jurisdiction ng ating Panginoon and executed will over creation. So yan po ang definition ng kingdom. Tandaan niyo po yan. No? Huwag na huwag pong mawawala sa inyo yan dahil yan po ang sabi nga simple pero halos perfect na definition ng kingdom. So ngayon, dito na po tayo sa divine object. Seek first, ngayon po ay the kingdom of God. Lahat po ng sinakop ng British Empire. Ano-ano mga sinakop ng British Empire? Amerika, dati British Empire yan. Sakop yun dati ng England. France, sinakop din yan. No? Lalo na yung kalawakan, yung malawak na lupain ng Africa. So lahat po yan, ang tawag sa kanila ay Crown Land. Okay? So pag tinawag pong Crown Land, ibig sabihin lahat ng nandoon sa sinakop nilang lupain, tao, hayop, no? Pag-aari ng hari at ng reyna. Maliwanag po ba yun? So, nung sabihin ng Panginoon, seek
first the kingdom of God. Anong sinasabi niya? Anong isisik mo? Pag-aari sa'yo. Yung ownership ng Panginoon sa'yo. Okay? Nakuha ninyo? Ang hahanapin mo na ikaw ay pag-aari ng Diyos, hindi ikaw ang nagmamay-ari sa Diyos. Hanapin mo na ariin ka ng Panginoon. Lahat-lahat sa buhay mo. Yun po ang ibig sabihin ng seek first the kingdom of God. Sabihin, wala kang iisipin kung hindi pagsikapan mo na ikaw ay pagharian, ariin. Kaya nga tinatawag natin siyang Lord. Anong ibig sabihin ng Lord? Owner. Diba? Naalala niyo yung feudalism? Diba? Feudal Lord. Ibig sabihin, feudal is land. Siya yung nagmamay-ari ng lupa. At siya ang ating Diyos, siya ang ating Panginoon, which is Lord. So siya ang nagmamay-ari sa iyo. Kung siya ang nagmamay-ari sa iyo, meron ka bang sariling desisyon? Wala. Doon tayo sumisemplang. Tinatawag natin siyang Panginoon, pero may desisyon kang sa iyo. Magninegosyo ka. Kukonsultahin mo ang Diyos pag lugi na ang negosyo. Pero nung magsisimula ka palang magnegosyo, hindi kasali ang Diyos. Eh, paano mo sabihin sa'yo ng Panginoon, nung nagsimula ka, hindi ko kasali. Ngayong palugi na, kasali na ako pa. Masyado ka naman. No? Parang hindi yata balanse yan. Ha? Dumisisyon ka ng sayo. Eh, lugi lahat. Dahil napalpakin, hindi mo kinonsulta yung wisdom ng Panginoon. Tapos ngayong lugi ng Panginoon, tulungan mo po. Babagsak yung poste sa tabi mo, bang! Marirealize mo, Lord, ako po lahat may kasalanan. So ano pong ibig sabihin ng word na kingdom? Ibig sabihin po, to have influence over a territory. Yun po ang ating Diyos. Anong territory na dapat may influence siya? Our Father in heaven, holy is your name, your kingdom come in earth. Aling earth? Ito ay territory. This is earth. Why? We came from earth. We came from humus, from dirt. So ito yung territory na dapat na i-conquer ng Panginoon. So ano pong ibig sabihin ng seek first the kingdom of God? Ang ibig sabihin, isik natin yung influence na i-extend sa buong mundo hanggang sa private life natin. Ibig sabihin, hahanapin natin yung influence ng Panginoon para sa ating negosyo, sa ating buhay, may asawa o bago tayo magpakasal. Ikukonsulta natin sa Panginoon. Hahanapin din natin yung influence ng Panginoon sa ating relationship, sa bahay, mag-asawa, magkaibigan, sa school. Ang una mong hahanapin yung relasyon mo sa Diyos, tsaka darating yung relasyon sa kapwa. Pati rin sa iyong sexual life. Hindi po pwedeng hindi siya kasali dyan. Mag-aasawa ka, manliligaw ka. Lalo na ngayon, sasabihin sa babae, hindi mo ako mahal. Bakit? Ayaw mo akong pagbigyan. Eh, hindi pa kayo kasal. Tapos, ang gagawin, lalayas. Matatakot yung babae, sige na nga, pagbibigyan na kita. Yun ba ang kaharian ng Diyos? Hindi. Ay kung yan lang hanap niya, ay mababaw yung lalaki. Pag sinabi niya, ayaw mo akong pagbigyan, kaya hindi mo ako mahal. Sabihan mo yung lalaki, ayun yung poste, oh. Untok mo yung sarili mo para magising ka. Dapat ang hahanapin natin, ano yung nakalulugod sa ating Diyos na ating Panginoon na nagmamay-ari sa amin. Okay? So,
Seeking the kingdom of God means seeking His influence sa lahat ng dimensyon ng ating buhay. Maliwanag po ba yan, mga kapatid? So, ibig sabihin, pag sinabing seek the kingdom of God, ano pong gagawin natin? Proactive. Ha? Hindi yung naghihintay tayo. Hindi po tayo passive. Hindi yung kailangan ka pang sabihin, hanapin mo ang karya ng Diyos. Proactive yan eh. Ikaw mismo. Kaya kung hindi mo nahanap ang kaharian ng Diyos sa buhay mo, kasalanan ni pastor, kasalanan ng member, kasalanan ng mga elders, hindi. Kasalanan mo. Dahil inutusan ka ng Panginoon. Medyo may commercial po tayo. Okay. So, another thing, the word the kingdom of influence has to do with administration. So, pag sinabi pong administration, ang kaharian ng Diyos ay what? We are under sa administration ng ating hari, ng kaharian ng kalangitan. So, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung hari ang ating reference point. Maliwanag. Lahat ng kilos natin, ang reference point natin, ganito ba yung hari natin? Kasi siya ang ating model. Siya yung gagayahin natin. Kung ano yung ating hari, yun yung ating standard. In the kingdom of God, the word of the king is the law. And the king is the law. So, ang ibig sabihin po niya ng administration, yung kalooban niya, magiging kalooban natin. Your kingdom come, your will be done. Yung kaparaanan niya, ang magiging kaparaanan din natin. Hindi po pwedeng, pwede na yan. Hindi po ba? Sabi nila, Filipino standard daw, pwede na yan. Hindi yan Filipino standard. Kahit sa ibang bansa, may ganyan din eh. Yan po ay standard ng mga makasalanan. Kaya dadalhin tayo dun sa standard ng ating Panginoon. Yung culture niya will become our culture. What is it? Culture. Ano ba ang kultura? Pag sinabi natin culture, ano yun? The way of life. Paano kang mamuhay? Paano kang manamit? Paano kang magsalita? Diba? Halimbawa, Kapampangan. Anong kultura ng mga Kapampangan? Mga Kapampangan, pag magpunta kayo ng Pampanga, kung manamit, masyadong mga elegante manamit ang Kapampangan. Nakikita ko ang difference kasi mga biyahe-biyahe na ako eh. Punta kami ng Pampanga. Sabi ko, mga Kapampangan, talagang pupunta na ng mall eh. Eh, pag pumunta ka dito sa Manila, pag pumunta ng mall ang mga taga-Manila, naka-short. Ang Kapampangan, hindi. At talaga namang, kaya masabi mo, ang gaganda. Pag nasa mall ka sa Pampanga, wala kang tulang kabigin. Lahat ng pumapasok, maganda, gwapo. Eh, pagdating dito sa Manila, makikita mo kaagad eh. Kasi yung iba, papasok, naka-chinelas, minsan nakasando. Sa kanila hindi uso yun. Ano pa? Sa Kapampangan, nawawala ang H. Diba? Maangin, maangin. Maangin na maangin. Bili tayo ng at pandesal. Sabi nung, meron po ako dating tauhan sa burger machine. Kasi naging assistant plant engineer po ako. Kasi, binibiro namin siya dahil pagka umuulan, umaapoy yung lahat. So, ang ginagawa namin, gagawa kami ng memo. Sa umulan, memo. Sabihin namin yung pangalan niya. Humuwi ka na. Humahapaw ang laan. So, galit na galit. Kasi, iyan sila eh. Pero, nagagalit siya, pero pag nagsasalita siya, talagang wala. One time, sabi ko, tumalon ka nga. Talon. Oh, ngayon pagod ka. Sabi
bigyan yung age. O ngayon ka magsalita. Umaapaw ang lahat. Humahapaw ang lahat. Wala pa din. Why? Culture. Hindi natin sila maintindihan. Hindi po ba? Pero pag tumira ka ng Pampanga ng matagal at makuha mo yung kultura, magugulat ka na lang. Ako nga, pagtira ko ng matagal sa Italy, pagbalik ko rito, culture shock. Kasi ibang-iba. Mga Italiano, pag nag-away, nagsisikawan, nagmumurahan. Pagkatapos nun, magkaibigan ulit. Kakain magkasama. Yung traffic dun, ang cost ng traffic, hindi panggaan. Ang cost ng traffic, dalawang driver, nagkagit-gitan, bababa pareho, magmumura sa gitna ng kalsada ng kalahating oras. Ay di ba yung nagagalit? Yung nagalit, nadamay na. So, 3 na sila nagmumurahan. So, yung kalahating oras, naging 1 oras na. May nagalit na naman. 2 oras na nagmumurahan. Huwag ka nang sumabat kasi tatagal pa. Kasi pagkatapos nilang masabi lahat-lahat, babalik sa sasakyan. Parang walang nangyari. Alisan na. Ganun lang po. Hindi natin maintindihan, di ba? Kasi kultura nila yun eh. Tayo, pagka bumaba ka ng sasakyan, siguro tuloy mo yung sarili mo. Ha? Na kaya mong dalhin. Pag hindi, ayaw, huwag ka nang bumaba. Kung puro sigaw ka lang. Kasi talagang tatamaan ka. Sa kanila, hindi mo siya yun. Para lang sila nagkwentuhan. That's culture. So, ito po ang kultura ng mga makasalanan. Kung isisip natin ang Kingdom of God, ang isisip natin ay culture ng ating Panginoon. Yung society niya will become our society. Hindi po ba? So ano ang society? Ay, yung mga yan nasa alta sosyedad. Ano po ibig sabihin? Pag mga taong nasa alta sosyedad, paano manamit? Kita mo agad. Paano lumakad? Kita mo agad. Paano mag-react? Ba? Sabi nga, pagka nasa alta sosyedad, bigyan mo ng pagkain, titignan mo muna. Tapos iisipin pa. Ito ba ay kakainin ko? Ano ba? Bibilangin niya, ilang cholesterol ang magdadagdag sa akin. Pero pagka nandoon sa parting, ang tawag ito, yung pangpusay, no? Yan sa tundo, pag binigyan mo ng pagkain, anong cholesterol? Pati plato nawawala. Kultura. Society. No? So tayo, yung society ng Panginoon talagang kakaiba. Yung interest niya, magiging interest natin. Ano bang interest ng ating hari? Kingdom of God. Ma-extend yung kanyang kaharian. So bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos at mga anak ng ating hari, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, tayo po ay mga ambassador. Amen? Dahil po sa pagsik natin sa Kingdom of God. Pag ikaw ay ambassador ng isang bansa, anong ibig sabihin? Nire-represent mo. Halimbawa, ambassador ka ng Amerika. Nasa Pilipinas ka. Anong lingwahe ang gagamitin mo? English. Kahit tinatag-alog ka, hindi ka sasagot ng Tagalog. Dapat ang lingwahe mo English. Paano kang mananamit? Ang ambassador ng Amerika, paano manamit? Laging naka-Amerikana. Hindi siya po pwedeng magbarong. Kasi pagka siya nagbarong sa mga official function, at tandaan nyo, ang ambassador, kada labas niyan, palaging official function. Ibig sabihin, paglabas niya ng embassy, hindi niya po pwedeng sabihin, wala nang nakakita sa akin. Hindi pwede yun. Kasi ambassador ka eh. Nire-represent mo yung bayan mo. Dapat makita nila kung ano yung bansa mo. Klaro po ba yun? So tayo mga ambassador ng kaharian ng Diyos. Pagkatapos kung manamit ka, sabi nga lagi may tumatalon na rabbit galing sa dibdib mo. Pag ikaw ay nananamit.
O kaya naman, uupo ng sasakyan, at laging hinahatak yung micro-mini. Eh, bakit ka nag-micro-mini? Micro na mini pa. Alam niyo ba kailan tumaas ang rate ng rape? Hindi nung mag-drugs ang tao. Tumaas ang rate ng rape nung mauso ang miniskirt. Kasi tao, flesh. Ay makikita ka na naglalakad na naka-miniskirt sa dilim. Tapos, yung lalaki ay lasing. Ang tingin po niyan, fried chicken, nakakainin. Imagine niyo doon nagsimula. So, sino may kasalanan? Sinisisi nila sa drugs? Hindi po. Hindi drugs. Kahit i-trace niyo sa history. Kung kailan tumaas ang rate ng rape. Kaya kababaihan, sabi nga, manamit tayo, kahit sa mga kalalakihan, manamit tayo bilang mga ambassador ng kaharian ng Diyos. Sasabihin, masyado ka namang, so what? Because I represent my kingdom. I represent my king. Dapat na ibang-iba ka talaga. Amen? Klaro po ba yun? So, next thing. Kingdom influence also means impact. So, ibig sabihin yung hari at reyna, meron silang impact sa lupa. Ano ang Tagalog ng impact? Si brother rin natatawa. Ano bang yung Tagalog ng impact? Ito Peter Joey, iba yung mga diba? Pinaiisip. So meron kang impact dun sa, meron silang impact sa kanilang nirule, no? Halimbawa, lahat ng pinagharian ng England, papaano silang mag-drive? Nasaan ang parte ang sasakyan? Sa left, di ba? Bakit? Influence ng kingdom ng England. So ano-ano yan, ang ganyan mag-drive? Sa Africa, yung isa, ano tawag ito? Dito sa may tinatawag na Bermuda Triangle, yung Bahamas. No? Mga ano yan, mga negro yun. Sa left side sila nagda-drive. At sa Bahamas, ito yung mga negro na hindi umiinom ng kape. Alam niyo ba na ang kape ang nagpasimula niyan, mga negro? Ang kape ay inumin ng mga slaves. Kasi dapat lagi silang gising. Eh ngayon, lahat na umiinom ng kape. Sabihin, lahat na alipin. Ayaw na magsitulog. Kasi sa akin, baliktad, pag nakainom ako ng kape, natutulog ako. Inaantok ako pag nagkakape. So nakita niyo yung impact na yan sa kanila. Ang iniinom nila, tsaa. Bakit? Sa England, ang iniinom, tea. Hindi sila umiinom ng kape. Magkape man sila napakadalang, pero sa mga bahay, tea. Why? Because their king drink tea. Ang Amerika, nasakop din yan ng England. Actually, ang Amerika, bago yan naging USA, yan po ay colony ng England. They were also a monarch crown land. No? So, ano yung nakita natin na sign na sila ay nagrebelde sa England? Nasaan ang kanilang pagdadrive? Nasa right side. It's a rebellion against the kingdom. Kingdom of England. So sabi nga, yung mga nagre-rebelde, ino-oppose nila palagi kung ano yung standard, kung ano yung law ng kaharian. Ganon din sa atin. Di po ba? Lahat ng nagre-rebelde sa Panginoon, anong ino-oppose nila? Yung batas ng Diyos. Hindi sumusunod sa magulang, sumasagot sa magulang, mga anak na dinidisrespect din ang mga magulang na dinidisrespect ang mga anak, pinoprovoke into anger ang mga anak. That's against God's law. So you also oppose the kingdom agenda, yung influence ng kaharian ng Panginoon. So, sabi nga, ito po ay nagre-raise sa atin ng isang important point. Anong ibig sabihin po niyan? Masasabi mo kung saang kaharian ka the way you live.
Diba, sinabi mo, ako'y bahagi ng kaharian ng Diyos. Tapos, pagising sa umaga. Ano nangyari? Pagising sa umaga, nakikita, sa unang almusal, no? Bago pumasok sa eskwela. Pag Sunday, nasa church, nakukwento ko nga sa kanila kanina si Cardinal Sin. Kasi po ako po naging hindi na po naging paborito. Ewan ko bakit ako napasama sa boys ni Cardinal Sinon. No? Kasi umiikot yan siya. Tapos, ang unang-una kong encounter sa kanya, yung kanyang miter, yung sinusuot. Ang tawag po doon, miter. Nakita niya ako. Yung mga seminarista pa kami nun eh. Nakita niya ako. Sabi niya, you, come here. Kapit naman ako. You know my son? Iniimas-imas na ako. Hindi ko alam na bakla siya. Gusto ko, bakla talaga si Cardinal Sin. Tapos, naging bahagi na po ako pag pupunta siya dun sa parating Quezon City at magmimisa, kasama po ako dun sa may hawak ako. Dominus Vobiscum. Ganyan. So, pag nagmimisa siya, napakabait. Sumayin niyo ako, mga mahal na mga anak. Pero pag pupunta kayo doon sa Palacio del Gobernador, kung saan siya nakatira, may mga nangihingi ng pagkain sa labas. Minumura niya. Ang dami-daming pagkain sa loob. Hindi ko matanggap yun. Sabi ko, ang dami-daming pagkain. Ibabalot mo lang. Ibibigay mo. Alam niyo sasabihin niya, itapon sa basurahan niya. Pagdating ng Sunday, sumain niyo ang Panginoon. Ako po niya yung ibig ko sabihin. Sinasabi mo nga sa kaharian ka ng Diyos, but the way you live is the opposite. Therefore, you are not in the kingdom of God. Which kingdom you are? The kingdom of Satan. Ganun na naman po kasi hindi sinasabi sa atin ng Panginoon. Masasabi mong nasa kaharian ka ng Panginoon by the way you live. Klaro po ba mga kapatid? Pag kiniklaim po natin that we believe and we follow the King, dapat ma-reflect yung influence, yung government niya, yung administration niya sa ating buhay. Yung ibang tao, pag tinignan ka, sasabihin nila, kakaiba ka. Hindi nung makita ka, pareho rin na pala natin ito eh. Wala pa ng problema. So okay lang. Nakita ka ni Satan. Akin din naman pala ito eh. Aatin ng church, di ba? Nagpadala si Satan ng niya, ikot-ikot. Nagpunta sila doon sa pilahan. Ako sa pilahan, nag-aaway-aaway. Kita nyo akin yan, sabi ni Satanas. Walang magawa yung anghel. Punta sila ng beer house. Sabi ni Satanas, wala ni sa dyan. Sabi nung anghel, hindi meron akong alam na nag-camp lang sila eh. Ang mga taga-PUMCC, putahan nga natin. Ako na dito. Pagdating, sabi nung kanyabang nung anghel, no? Kita mo yan? Akin lahat yan. Huwag ka pa kasi siguro. Nakita mo yung natutulog doon. Akin yan. Akin yan. 100%. The way we live, mga kapatid. Hindi natin po pwedeng sabihin, I am in the kingdom of God. Tapos mamumuhay tayo ng kakaiba, hindi po pwede yun. Sabi nga, we are under a different administration, different government, different culture, and different law. Klaro po? Tingnan po natin yung passage. No? Okay na? Tingnan natin yung passage. Matthew 7:16 to 18. Let's read. 1, 2, 3, go. By their fruit will recognize them. Do we all pick grapes from thorn bushes, Or figs from thistles? likewise every good tree bears good fruit, And a bad tree bears bad fruit. And a good tree cannot bear bad fruit. And a bad tree cannot bear good fruit. Klaro po ba yun? Sabi nga, kailangan pa bang ipaliwanag yan? No? Apakasimple na sinasabi ng Panginoon, yung puno ng mangga hindi mamumunga ng santol.
Pag ikaw ay puno ng mangga, ang ibubunga mo, mangga. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng buhay natin, other people can tell what kind of fruit are we going to produce. Ibig sabihin po, dapat ang buhay natin i-manifest yung fruit ng kaharian ng Panginoon. Kahit saan po tayo nandoon. Na pag tinignan po nila tayo, kitang-kita kaagad nila na kanino ang allegiance mo. To whom is your allegiance? To the kingdom of God or to the enemy? By the way you live. Kung ano yung pinaka-importante sa iyo. Klaro po? So, lagi ko pong sinasabi sa inyo, itong mga words na ito, no? Kingdom, mamlaka, basileia, no? Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lang po niyan is king and domain. No? Kingdom, dalawang salita. May hari, meron siyang domain. It also means sovereignty. It also means dominion, control, reign, rulership, and royal power. So, sa mga terms na yan na nakita po natin, magbibigay naman tayo ngayon ng tamang definition na. Yung kanina, yung simpleng statement lang. Ano po? Ito na po yung tamang definition ng kingdom. Basahin natin. 1, 2, 3, go. The governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent, producing a culture, values, morals, and lifestyle that reflects the king's desire and nature for his citizen. Nakita niyo yung hari na yan? Palaging para sa mamamayan. Ganun po katindi ang hari na ating pinaglilingkuran. Hindi inisip yung sarili niya. Pinadala yung kanyang bugtong na anak. Para lang, mailigtas tayo. Kung tutusin, wala na siyang pakialam. Pero dahil napakahalaga natin sa Kanya, bakit po tayo mahalaga sa Kanya? Bakit tayo mahalaga sa Panginoon? Sa ating hari? Ha? Sa Kanya tayo nang galing. When God created us, He speaks to Himself. Other creation, kung ano yung source. Pagdating sa atin, sabi niya, let us create man in our image. Kaya sobrang mahal mo. Kasi galing ka sa Panginoon. So yung definition po natin ito, mga kapatid, dinidescribe niya ano yung napaka-perfectong kaharian ng Panginoon. Nasa kaharian ng Diyos, ang utos ay hanapin yung perfect kingdom na yan, na kung saan doon tayo nagaling. So, it is in seeking the kingdom, not religion. Tandaan niyo yan. Hindi relihiyon ang hahanapin natin. Kaharian ng Diyos. At pag nahanap natin ang kaharian ng Diyos, yung principle niya, system niya, ano sabi ng salita ng Diyos? All these things. Ibig sabihin, yung daily needs mo, and the rest of the thing na kailangan mo, ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Yung buhay na sabi nga, yes, may problema, but no worries. Because you are in the kingdom of God. Ang relihiyon ba kayang ibigay ang ganyang guarantee? Never. Ano binibigay po ng relihiyon? Do's and don'ts. Di po ba? Sa religion, bawal magdamit ng, ang babae bawal magpantalon. Ang lalaki bawal magpalda. Ano pa? Bawal magpaputo ng buhok. Ano kaya gumawa tayo ng relihiyon na bawal huminga? Masasabi kaya? Okay, so klaro po ba yan, mga kapatid, no? Seeking God's kingdom. And last thing na kailangan natin hanapin is God's righteousness. So, anong ibig sabihin po ng pag-seek ng righteousness ng Panginoon? Tandaan po natin yung dalawang yan, yung God's kingdom and righteousness, hindi yung magkahiwalay. No? So, yung God's righteousness, sabi nga, yan ay iisang bahagi ng buo. No? Yung kingdom of God and righteousness, hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Okay? Bakit po? Kasi po,
ang hari, nire-reflect niya yung kanyang kingdom. So, since the king is righteous, therefore, the kingdom is also righteous. And therefore, they cannot be separated. Ang tawag po niya sa English ay fundamentally connected to each other. Yun po ang tawag niya. At sino po ang makakarating dyan? Based on John chapter 3, verse... Lakas mo na. Yun. Parang hindi pa sigurado si Nani. John chapter 3, verse 3. Unless you'll be born again, you will never enter the kingdom of heaven. So, maliwanag po yun. So, righteous people lang po. Yun nga lang, may problema. Ano po ang problema? Nanobas? Wala po, kahit isa. Ano sabi sa Romans? All have sinned and fall short of the glory. So wala. No? Dagdagan po pa yung ating dilema. Ayan. Psalm 14 verses 2 to 3. Let's read. 1 to 3, go. The Lord looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God. All have turned aside, they have together become corrupt. There is no one who does good, not even one. Apakatinding dilema po natin, mga kapatid. No? So, paano tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon? Pag claim mo na ikaw ay righteous, hindi ka makakapasok. Pero pag claim mo yung pagiging born again, sinasabi ng Panginoon, papasok ka sa kaharian ng Diyos. Yun na naman requirement niya, hindi religion eh. When we become born again Christians or believers, no, through a new birth by repentance of sin and faith in Christ, ano gagawin ng Lord? He will impute to you His righteousness. Anong ibig sabihin ng imputed righteousness? Dinideklara ka ng Diyos na righteous. Kasi on your own, hindi mo kayang i-declare na ikaw ay righteous. On the basis of what? On the basis of your righteousness or the righteousness of Jesus Christ? The righteousness of His Son, the Lord Jesus Christ. At dun ka po magkakaroon ng tinatawag na, ano po yun? Alala niyo yung sa sinihan noon? Yung papasok ka ng walang bayad. Passes. Ayun. Papasok ka walang bayad, bibigyan ka ng passes. Sino nagbigay sa atin? Our God the Father, through His Son, our Lord, our King, and Savior, Jesus Christ. Alam niyo kung anong tawag dyan ng New Testament? Justification. Yung imputed righteousness, ang tawag po dyan sa New Testament is justification. And justification is a legal term. Hindi po yan religious term. No? Anong ibig sabihin ng justification? Just as if you have not sinned. So, ang ginawa ko, in-explore ko pa, yung meaning na yan, so ito pong ibig sabihin ng justification. To declare someone innocent, just as if that person had never committed an offense. Justification also means you receive a royal pardon. Antindi, ano po? Tinanggap natin. Justification means naging naturalized citizen ka. Hindi ka pinanganak sa kaharian ng Diyos. Pero, ikaw ay naging naturally born sa pamamagitan ng justification ng hari. Ano pa po? Ang justification, binibigyan ka ng rights, ng privilege, ng resources. Sa iyo yan. Because you are justified. Pag sinabi pong privilege, ano po yun? May pribileyo ka. Ano pong ibig sabihin niya? Only the privilege can enter. Ano ibig sabihin? Ginawa mo yun? Merit mo ba yun? Kaya ka may privilege? Anong tawag doon? Ha? Grace by God.
May isa pang term na ginagamit natin sa Bible. Starts with letter G. Grace. Grace. Ang another translation niyan is favor. No? Sino nagbigay? Yung hari. Kaya pag sinabi pong privilege, wala kang karapatan na ireklamo pag di na ibigay sa'yo. Pribilehiyo nga eh. And only the king, but the king can remove the privilege. Amen? So dapat maliwanag po sa atin yung mga kapatid. Ibig sabihin din po niya ng justification, nasa ilalim na tayo ngayon ng government and administration of the kingdom. And lastly, accountable tayong lahat sa hari. Amen? Kaya, gaya na sinabi ko kanina, ang reference point natin palagi is yung hari. Wala na pong iba. Hindi po pwede yung opinion natin. Remember, sinabi ko the other time, I think nasa Cavite yata ako nung sabihin ko na, our opinion doesn't count. But tinanong ka, ano masasabi mo sa homosexual o kaya sa gay marriage? Ano yung sasagot natin? Does not count. Anong reference natin? Yung ating hari, yung law, yung word niya. O ang sasabihin natin, ayon sa aking hari, hindi po pwede yan. Hindi po pwede sabihin mo na, sa opinion ko, sabit ka kaagad. You are under the king. Accountable ka sa king. Lahat ng bibitawan mong salita, sabi nga, pag mali, bubuelta sa iyo yan. Okay? Klaro po ba sa atin? Anong ibig sabihin ng justification? Mas malawak na pong meaning yan. No? Hindi na lang po just as if. Ha? Maliwanag po ba sa atin yan? Pag sinabing justified, ha? Dapat klarong-klaro po sa atin yung mga kapatid. So, seeking the righteousness of God is extremely important. Bakit po? Yun ang magpoprotect sa atin. Pag ikaw ay naaatake ng kaaway, dito po natin magiging klaro. No? Sabi niya, bakit ikaw, sinasabi mong born again, naaatake ka ng kaaway, nakakita ka ng evil spirits, napuposes ka? Huwag sabihin sa akin, hindi. Pastor po, kasama ko nagposes. Nagpapalayas kami ng masamang spirito. Nasa tabi ko yung pastor. Maya-maya sabi ng pastor, Pastor Ed, nasa labas po ako. Sabi ko, kapatid, pareho tayo nasa loob ng church. Hindi ko pinansin. So, nagka-cast out po kami. Maya-maya sumisigaw siya, maliit na yung boses niya. Pastor Ed, nasa labas ako. Yung pala, lumalabas na siya sa physical body niya. Pinoposes na siya ng evil spirit. Paano po yun? Pag lumabas siya, possess siya, hindi na ba siya connected sa physical body niya? Nakakita na ba kayo sa video ng taong possess? Paano yung tsura? Hindi ba? Ako nakakita na. No? Saan ko nakita? Sa Savior School. Yung babae na naposes sa Savior School. Pag tumindig siya, mauuna yung katawan niya, may naiiwan na kulay puti. Siya yun. Kasi na-ease out na siya. Remember sa Ecclesiastes chapter 12, nung sabihin ni King Solomon, yung silver cord, pag naputol, patay ka na. So meron tayong, yung ating kaluluwa, pag buhay ka pa, yung silver cord na yan, connected pa rin sa katawan mo. So nararamdaman pa rin ng kaluluwa yung katawan. Yung nga lang, hindi niya kayang i-operate yung katawan. Bakit? Merong nakasapi. May gumagamit na iba. So bakit siya na-possess? Yung pastor. Ano sabi niyan? He was not living under God's righteousness. Kaya hindi ka protected. Hindi niyo pwedeng sabihin, born again believer ako, protected ako ng kingdom. May kondisyon. Hindi lahat ng mamamayan ng kaharian ng England pinoproteksyonan niya. Kung di lang namumuhay ng ayon sa batas ng England. Pag hindi ka namuhay ng ayon sa kanilang batas,
which is you are righteous, you will never be under their protection. Ano po bang binibigay sa atin ng righteousness? Binibigyan po tayo ng covering ng kingdom. Aatakihin ka ng kaaway, hindi niya kaya. If you are living under God's righteousness, yung evil spirit mararamdaman mo lang, pero hindi mo makikita. The moment na makita mo, sabi nga, nakakita ka ng maligno, pagharap mo sa salamin, maligno! Tumakbo ka. Paano mo ito may pala yun? Hindi ka pala nakapagsuklay. Pero pag nakakita ka talaga, you have to deal with it with your king. Baka mayroon kang buhay na hindi namin alam. Hindi rin alam ng alam nga namang, hindi naman ako Diyos para alamin lahat yan. But God knows. And even Satan knows. Kasi nakikita ka niya kung saan-saan ka nagpupunta. Kaya pagka ganun po kapatid, isettle mo yan. Ha? In your private time, ask for forgiveness. Ano naman kasimple ang ating hari? Napakasimpleng utuin. Sabi na. Kaya galit na galit si Jonah eh. Diba ayaw niya pumunta sa Nineveh? Para sabi niya, ikaw kasi ang dali mong utuin eh. Humingi lang ng tawad, patatawarin mo na. Anong gusto ni Jonah? Patayin mo lahat. Walang matira. Kasi hindi ganun ang ating hari. Ang hari natin, pag humingi ka ng tawad, tapos. That's our king. Sabi nga, yung buhay mo ba ay punong-puno ng sobrang hindi. Sabi nga, ikaw ay naghahanap ka ng work, no? Ang nasusumpungan mo, job. Hindi yung work. Sabi may mga sabi, I'm looking for a job. Kaya pala yung buhay nila sa trabaho, buhay ni Job. Because they're looking for job, not for work. Ano ba binigay ng Lord? Work, hindi job. Another spell po yan sa English word. Nagtatrabaho ka, hirap na hirap ka. Bakit? Kasi ang in-applyan mo, job. Huwag kang magsisi. Huwag kang magreklamo. Ikaw naghanap nun eh. Ano nga hanapin mo? Yung binigay ng kingdom. Ano yun? Work. God gave Adam work, not job. Kaya pag maghahanap kayo ng trabaho, saan ka pupunta? Oops. Hindi naman kasi tayo sanay, di ba si Sister Rose na kayo mga pinati kami ng magmumurn daw kami. Nakakalimutan. Alam niya, napaka-powerful ng word. Because words are being used by God as well. May frequency yan. Napakadaming ano po niyan. May frequency yan na nagbibigay sa atin ng mga hindi magandang energy. Okay? So, pag tayo po ay under the covering of the kingdom of God, sabi nga ng salita ng Diyos, all the addition, automatic yan. Hindi mo nahihingin. Kaya nga sabi ng Panginoon, only pagans run after this. Why? But hingi sila ng hingi ng damit, hingi sila ng hingi ng pagkain, hingi sila ng hingi ng maiinom. Ano ba ang pagano? May Diyos o wala? Wala. Oh. Meron. Ang pagano may Diyos. At ang pagano, relihiyoso. Tandaan nyo, napaka-religious ng pagan. Pero hindi sila righteous. You can be religious, but not righteous. Pero anong kailangan? Righteousness, not religiosity. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Dapat klaro po sa atin yan. Baka mamaya akala mo ikaw ay nasa karya ng Diyos. Yung pala ang ginagawa mo religion. Ano ang religion? Rituals, traditions, signs. No? So yung mga pagans, they ask for food. Why? Because they don't live in the kingdom's covering. They do not live under righteousness. Ba't sila tumatawag sa kanilang Diyos? To appease. Anong relasyon nila sa Diyos? Ng mga pagano. Naalala niyo yung mga kwento-kwento nung unang panahon? Bakit yung bulkan ng Mayon ay hinuhulugan ng mga birhen? Dahil, ano?
ritual at nag-aalay. Pag hindi ka naghulog ng birhen sa bunganga ng bulkang ngayon, ano mangyayari? Sasabog na nagagalit ang Diyos. Yun ang pagan worship. Ang pagan worship is just to appease their God. Lahat ng ginagawa nila para i-please yung Diyos, para huwag magalit sa'yo. Yun ba ang Diyos natin? Hindi. Hindi ganyan ang Diyos ng ating kaharian, ng kaharian ng langit. Hindi tayo nananalangin dahil pinarusahan ka. Naalala niyo yung Katoliko tayo? Bilang parusa. Kung umpisa tayo sa pare, no? Father, I confess, Okay, bilang parusa, magdasal ka ng 10 Ama namin, 10 sumasampalataya ko, 10 Aba Ginoong Maria. Segundo lang, tapos. Sabi nung chick, sabi nung pare, ba't ang bilis mo? 2 segundo, tapos ang father. Bakit? Pareho lang eh. Ay, nasa rin yung una, Aba Ginoong Maria, sumunod. Pareho lang, pareho lang. Tapos dala-dala po natin yan nung ma-born again tayo. Nung bago tayong born again, bakit kahirap mag-pray? Kasi nasa subconscious mo, wala naman akong kasalanan. Bakit ako mag-pray? That's why you were never in the covering of the kingdom. Kaya nahirap ka rin mag-pray. Tanggalin mo yung consciousness na yun. Live under God's righteousness and automatically everything will be given unto you. Ako nakikita ko po yan, paano ang ating Diyos talaga namang napakabuti once you live under His righteousness. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay. So, like justification, the word righteousness is also a legal term. So, titignan po natin ganyan. So, ang ibig sabihin po ng righteousness is right positioning. At ang ibig sabihin din po niyan is in alignment with kung ano yung standard ng ating Panginoon. So, to be righteous means we do not violate the law of the government of God. Kaya? Kaya ba? On our own, we cannot make it. But by the grace of God, through the power and the governance of the Holy Spirit, magagawa po natin. Kaya nga ang Holy Spirit ang pinaka-importanting persona ngayon. Siya ang nandito. Siya ang kasama natin. Siya ang namamahala. Kaya nga isang katawagan sa Holy Spirit ay governor. Because of the word government. So righteousness means you are in right standing with the law of God. Ano bang standing? Anong Tagalog ng standing? Right standing. Anong Tagalog niyan? Paninindigan para sa tama. Sabihin, paninindigan mo yon. Pag sinabing lalaki ka, lalaki ka. Hindi mo pa pwedeng tawagin lalaki ang puti. Pag ano si Sister Donna, ano ang puti? Ano ang puti? Kuya na ate. Kuya na ate. Ate siya, pero kuya. Para sa Mindoro, meron kami nakasama doon na bishop pa ang tawag sa sarili niya. Nung una kong makita, sabi ko, nagkakamali ba ako? Andito ba si Aiza Sigena? Pastor ah, nagpakilalang pastor. Pag-upong pag-upo ang inintroduce agad, multi-level marketing. Negosyo dito, negosyo dito. Babanat sana ako, kaso lang, kaibigan siya noong pastor nag-invite sa amin. So, hindi naman maganda. No? So, tumahimik lang ako, sabi ko, baka nagkakamali ako. Kasi nung pagpasok, sabi ko, bakit ang lalaki ito, pero ang dibdib nandito? Alam niyo yung mga matatandang babae na hindi na nagpapra? Ang dibdib nito. Kung kumakain po kami, parang nawawalan ako ng ganang kumain kasi ang baba ng dibdib. Pero pag magsalita, Pastor, dito po ako. Lalaki. Yung pala pati si Bishop Mike nakapuna. So,
Kaya pala pinandidilatan niya. Hindi naman makatingin sa kanya si Puti. Pagkatapos ng lahat-lahat at nag-usap-usap kaming tatlo, sabi ko, lahat pala tayo may gift of suspicion. Pare-pareho pala suspecha namin. Sabi ko, pagbalik natin, humanda siya sa akin. Malalaglag sa upuan niya. Ay kulang na lang, uhubaraan ko yan talaga. Ako ang speaker. Anniversary nila, ako ang speaker. Ay, makinig kayo. So, hindi po pwede you are in the right standing pagkatapos ikaw ay puti. O kaya, balik na rin nyo. Tepo. Ano ang tepo? Ate. Pero kuya. Sino yun? So, right standing. So, righteousness means you are in fellowship with the authority. It is also means na yung nag-a-abide ka sa standard ng government ng karya ng Panginoon. Because of that, you have nothing to fear. Ano ikakatakot mo? No? At yung conscience mo, napakaklaro. Pero tandaan na niyo ito, the moment na ma-break mo yung law, yung fellowship mo with the King will be affected. Nakuha ninyo? O hindi? Gusto niyo magbigay ako ng example? Okay, ganito. Maganda example kayo nung walang ko naisip. Nagda-drive ka, no? So, kada stoplight, sumusunod ka. Di okay ka, di ba? Wala kang iniisip, wala. Clear yung conscience mo. Yung sumunod na stoplight, biglang inabot ng red, ang bilis na tamo, nilusutan mo ngayon. Ano ang pakiramdam mo ngayon habang nagda-drive ka? Guilty! Ayun, sinasabi. The moment you break the law, because of the Holy Spirit, you will have a guilty. At nagda-drive ka, wag lang may, wow, may makasinusunod. Wala ambulance. Bakit? Guilty ka eh. You have broken the law. The same manner with the law of God. Huwag yung sabihin sa akin na break mo yung law, wala kang naramdaman. Hindi po pwede. If you are a citizen of the kingdom of God, noon nga nung sa Isaiah, pagka napapalo ko ng hindi maganda, ramdam ko din eh. Humingi ako ng tawad sa Panginoon. Pag napalo ko yan, kasi may minsan kailangan mo rin paluin. May time naman ang palo ko out of anger. So, imbis na 2, nagiging 4, nagiging 5. Lalo pagka hinahabol ka, hinahanap ko, makikita ko nasa computer room, nasa computeran, yung bata kasi naging addict sa ano yun. Akala ko nasa school. Aba, alas 6 na hindi pa umuwi. Pag uwi, dati may assignment po. Umuwi ito eh. Pagkakalinis ng... Nasipag ng anak ko. Lagi yung utusan. Eh, may nagsumbong sa akin, Pastor, si Isaiah po nandun. Computeran. Sabi sa inyo, pati yung may-ari ng computer, damay. Papasarado ko talaga eh. Kumuha na nga ako ng ng martilyo. Ako na magpapadlock eh. Inawat lang ako ng mga nando doon eh. Sabi ko, ikaw, mga estudyante lahat ang nando dito. Hindi ko po nabigil sarili ko. Nakalimutan kong pastor ako. Hinawakan ko yung pinitsarahan ko. Kinamot ko ng gano'n. Babanatan ko na. Daddy! Sabi, pastor nga pala ako. Si Daddy din maganda yun. So yun, guilty. Di po ba? Umuwi ako ng bahay, guilty ako. I've broken the law. Lahat po tayo mga kapatid. Whenever we break the law, yung fellowship po natin sa ating Diyos, nawawala po. Salvation mo, nando doon. But the fellowship. Nung si Adan ba ay magkasala, sinabi pa ng Diyos, hindi na kita anak. Anak pa rin siya. Di po ba? But the fellowship, pinaka-importante yan. Ang hirap na nandito tayo sa mundo, wala tayong fellowship with God. Napaka-importante po ng fellowship. Kaya, based on that, masasabi po natin mga kapatid, that we are no longer righteous.
And none of us, wala po sa ating righteous. We are not in alignment with God. Bakit po? Gawa ni, sino may kasalanan? Si Eva at si Adan. They disobeyed the law. Kaya naging generation po tayo ng kurap, naging generation po tayo ng punong-puno ng kasalanan, dahil pumasok yung kasalanan, and sin is rebellion under the authority of God, under His kingly authority. No? At kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Panginoon, kailangan ma-restore yung standard ng Diyos. Paano po nangyari yan? Through Jesus Christ. Our Lord and Savior came on earth para maging ano tayo? Righteous. Kaya nga po, imputed righteousness. Kuha po natin. Kailanman hindi tayo magiging righteous on our own. Para ang isang simple illustration, para kang nalulunod sa swimming pool. Para mag-survive ka, somebody from the outside of the pool has to jump in. Kasi may nakita na ba kayong nalulunod na niligtas yung sarili niya, hinawakan yung buhok niya? Papunta sa gilid? Wala. Kailangan may tatalon galing sa labas. Yun ang ating Panginoon. He jumped in the pool, isinave po niya tayong lahat. Kaya nga ang ating Panginoong Yesus, nagpunta po siya para mamatay, hindi po magpakamatay. May narinig ako minsan ganyan, at siya po'y nagpakamatay sa krus. Hindi nagpakamatay ang Panginoon. Siya po ay namatay. Ibig sabihin, freely in-offer niya yung life niya para lahat tayo makarating, makapasok sa kanyang kaharian. Amen? So, kung gusto po nating maging righteous, anong kinakailangan? Mag-submit tayo, hindi sa relihiyon. Saan? Sa ating Panginoong Yesus na hari na nagbigay ng kanyang dugo para sa atin. Amen? At ang gagawin po ng Lord, He will cleanse you. Lahat ng stain ng rebellion mawawala sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, i-cover ka ng blood of God. Alam niyo, may isang librong naisulat about the power of the blood. At ang nagsulat, doktor. Medical doctor. Inaral niya, kasi na-born again siya, inaral niya, bakit ginamit ng Lord ang blood? Only to realize, nung inaral niya, sabi niya, lahat ng natapunan ng dugo, na anumang bagay, mapaplastik o anuman yan, yung akala mong nalinis mo na, pagka pala tinutukan mo yan ng microscope, nandun pa rin pala yung dugo. Hindi pala natatanggal. Ibig sabihin, once you are being covered by the blood of Jesus, hindi na ikaw ang makikita. Ang Panginoong Yesus na. Hindi na yung kasalanan mo. Hindi na yung past mo. No? Kundi ang Panginoong Yesus, nandiyan sa iyo. Dahil nilinis ka ng dugo ng ating Panginoon na haring makapangyarihan sa lahat. Siya lang po ang hari na namatay para sa nasasakupan. Walang iba. Ang mga hari sa mundo, yung nasasakupan na nagpapakamatay para sa kanila. Pero ang ating Panginoon, the only King who died for His subjects. Ganyan po niya tayo kamahal. At anong gagawin niya? He will put you back in right standing with Himself. No? So, you will start living on His side of life, and you will start eating what He eats and drinking what He drinks. Sabihin yung lifestyle niya, and then you will begin to conform into the life of the Lord Jesus Christ. Kung paano ang buhay ng isang nasa kaharian ng Panginoon. At ano po mangyayari sa inyo? You will become righteous through Christ. Maliwanag, ang pagiging matuwid natin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Amen? So ano pong ginawa ng ating Panginoon? In conclusion, kinumit po niya yung sarili niya, no? Para ano? Para ngayon, righteous ka sa harapan ng Panginoon. Otherwise, kung hindi tayo righteous ngayon, before our God, our King in heaven, ano po mangyayari sa atin lahat? Ano po mangyayari sa atin lahat dito? Nag-worship tayo. Hindi tayo in right standing with God.
Bakit mamamatay? For the wages of sin is death. Wala pong matitira sa atin dito. Why? This place is holy. This is a holy ground. Ayaw ng Diyos na mayroong unrighteous. It's just because of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo nakakapasok dito. Kaya tayo nakakapagtaas ng kamay. Kasi tingnan nyo ha, taas ang kamay ng hindi nagkasala kahapon. Meron ba? Pagtaas mo ng kamay mo, ayun, may kasalanan ka na kagad. Nadagdagan yung kasalanan mo kahapon. Anong kasalanan nyo? Thou shall not lie. Okay? So to be righteous means that you are legal, lawful, and in sync with the government of God. Ibig sabihin, wala pong titindig between you and the law. Kaya hindi ka takot sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na takot, hindi ka takot gagawin mo na lahat. Ibig sabihin, mataas ang respeto mo na sa Panginoon at yung presensya niya, hindi ka nakagaya ni Adan. Anong dumating ang Panginoon, anong ginawa ni Adan? Nagtago. Bakit? Guilty. Ngayon, nagtatago pa ba tayo? Hindi. Pero ano nangyayari sa puso natin? Hindi po ba? Pag may kasalanan ka, sabi nga, nakatago yung puso mo, pero ikaw ang nagsasuffer. So if you keep the laws of God, anong gagawin ng Panginoon? He will protect you. Stay in the law of God, and everything that you need, guaranteed po yan. Kasi hindi ako ang nangako. Sino nangako? Ang Diyos. Darating po sa iyo yan. Lahat ng kailangan mo. Stay lang po tayo sa Kanya. No? In fact, sinabi pa nga ng Biblia, pag righteous ka, even the wealth of the wicked. Basahin po ninyo. Sino may Bible? Proverbs 13:22. Sige nga. Baka sabihin nyo na kayo nagsisunod na gaan eh. Nag-i-invent. Proverbs 13:22. Ano sabi dyan? Dalawa yan eh. Dalawang Proverbs yan. Tapos yung pangalawa, nandun yung even the wealth of the right, the wicked. Sige, pakibasa. Sino nakita na? Sister Edna. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Yun, kita nyo? Kahit yung kayamanan ng mga masasama, because you are living under God's righteousness, pati yun ibibigay sa'yo. Masama ba yun? Hindi. Tandaan niyo palagi yung surut manager sa Bible. Ano sabi ng Panginoon about surut management? Use the wealth of the world to gain more friends for the kingdom. Yung sabihin, yung kayamanan na ibibigay sa iyo ng mundo, huwag mo sarilinin. Gamitin mo para sa kaharian ng Panginoon. Kaya pag kayo yumayaman, tatandaan ninyo hindi para sa inyo yan. Every time na nakakatanggap po ako ng blessing, hindi ko iniisip na akin yun. Alam ko para sa kaharian niyo. Yung mga hindi makakaintindi sa ginagawa ko, magagalit sila sa akin. But para sa akin, it's okay. Why? Clear ang conscience ko. At hindi tumitigil yung pag-pour out ng blessing. Kasi the moment na inangkin ko yun, damay-damay tayong lahat. Pati po kayo damay. Kaya na sinasabi kanina ni Abeng, pupunta siya ng Surigao, madadamay na naman tayo. Noong una nagsabi niya, si Brother Art, aalis na lang kinabukasan. Kinabukasan, dineclare, lockdown. Abeng ha, tama na. So, tanong mga kapatid, who are the righteous? Sino ang righteous? Tayo na, ano? Tayo na, basta sa inaral natin yan. Huwag sasagot yung nasa taas. Ano ibig sabihin? Ang righteous ay tayo na dinaan natin lahat kanina. Ito na po yung pinaka-summary ng righteous. In one sentence,
No? Sabi nga, dapat palaging may ilalagay mo ng isang sentence lahat ng inaral mo. Yan po ang ibig sabihin ng understanding. Pag di mo siya kaya ilagay sa isang sentence, hindi mo naintindihan yung inaral mo. Klaro? So sino ang righteous? Sabi niyo tayo. Kulang. Tayo na, lagay ko na nga. Tayo na nabubuhay sa pamamagitan ng Panginoong Yesus within the bounds of God's law. Amen? Maliwanag po? So tanong, righteous pa tayo? Amen ba? Amen. Hindi kumbinsido. Righteous pa tayo? Amen. Why? Tandaan nyo, hindi ka agad nagiging righteous nung tanggapin mo ang Panginoon. Ha? Ito tatandaan po ninyo. Salvation is a momentary experience. Pagtanggap mo, saved. But the making of the saints, the righteousness, is what? It's a struggle of a lifetime. Habang buhay tayo, tuloy-tuloy. Kaya nga po sabi ng Panginoon, yung mananatili lang hanggang wakas ang maliligtas. Sabi siya, ay, tumanggap na ako sa Lord. Ligtas na ako. Patunayan mo. Di ba sabi ng kanta, patunayan mong ikay ligtas. Amen? Through whom? Through the King and Lord and Savior, Jesus Christ. Let's bow our heads and come to the Lord in prayer. Father in heaven, maraming salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Salamat po amang hari sa karunungan na kayo po ang nagkaloob na kung saan kinaklarify niyo po, Panginoon, lahat ng bagay sa aming buhay bilang mga mamamayan ng inyong kaharian. Patuloy niyo po kaming tulungan naman na mamuhay kami under your righteousness through the Lord Jesus Christ, that we will live within the bounds of the law of the kingdom, so that, Father in heaven, we will never ask for food, we will never ask for drinks, we will never ask for clothing, because automatically all of these things will be given unto us. Salamat nga po, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan, Panginoon, dahil inaalaw niyo po yung wisdom and understanding na maintindihan po namin ito, mahimay po namin. Ang dalangin ko, Panginoon, huwag po itong manatili sa isipan ng bawat isa. Huwag pong pumayag ang bawat isa, Panginoon, na sila ay mawawala sa mundo at isasama sa libingan ang kanilang natutunan. Sa halip, Lord, gamitin niyo po ang bawat isa through the power and governance of your Holy Spirit na maipahayag po ito sa mga taong nangangailangan ng inyong kaharian. Pinupuri po namin kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Communion. Tayo yung manalangin. Father in heaven, we are grateful that you have never leave us as orphans without anything. But you have given us, Lord, a memory that would remind us, Panginoon, na kami mga anak mo, mga mamamayan ng iyong kaharian at napakahalaga po namin sa iyo. It is through the body of our Lord and Savior Jesus Christ and His blood. Through this communion elements, Lord, na naaalala po namin yung ginawa po ng aming Panginoong Yesus more than 2,000 years ago. Sanctify niyo po ang mga communion elements na ito, Panginoon. Magsilbing reminder po sa amin ng inyong pagmamahal at kung paano dapat ibalik po namin ito sa inyo. And use this as well, Father, these communion elements as healing, not only spiritually, but also physically. In Jesus' name we pray. Amen. Oh Lord, you've searched me.
he broke it and said, "This is my body, which is given for you." You shield the way, and your hand upholds me. I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? In the same manner, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. You tore the veil, you made a way, when you said that it is done. You tore the veil, you made a way, when you said that it is done. And when the earth fails, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Praise the Lord, ayan. Ang daming, di ba? Sobrang, so
yung tears of joy na sinimulan natin kaninang praises, di ba? Ngayon, sobrang blessed talaga tayo. So, take away ko lang from the message. So, we can tell which kingdom we are in by the way we live. Another one, once we are under the kingdom covering, all these things will become automatically given to us. And the blood of Jesus cleanses us from the stain of rebellion and removes our guilt. So, we are righteous because we live through Christ within the bounds of the law of God. Glory to God po. So, for our tithes and offering, ayan, Proverbs 3, 9 to 10. Pwede po natin basahin ng sabay-sabay. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Then your hearts will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Amen po. So let us pray. Heavenly Father, Creator of all things, our provider and our great source, we thank you and praise you once again for reminding us about your kingdom and your righteousness. Thank you for the privilege of honoring you through our tithes and offerings. May our hearts be filled with gratitude for giving back what is due to you. We acknowledge that cheerful giving is not an obligation, but a joyful act of worship, an expression of our deep love for you and want to further your kingdom here on earth. Bless the gifts, Lord, as well as the giver. In Jesus' name, amen. Ito, kanino ito nalaglag ata?